Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel Santos, isang espesyalista sa geriatric medicine na may higit 3 dekada ng karanasan na nakatuon sa pagtulong sa ating mga senior citizen na mapanatili ang kanilang sigla, kasarinlan at pangkalahatang kagalingan. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang sensitibo ngunit napakahalagang paksa. Paano po kung sabihin ko sa inyo na ang pagtalikod sa intimasya pagkatapos ng edad 60 ay maaaring tahimik na magdulot ng mabilis na pagtanda? Pahirapan ang inyong puso, labuin ang inyong memorya, at ikulong kayo sa isang marupok na katawan na hindi nyo na makontrol. Ito po ay hindi isang bagay na maaaring mangyari sa susunod na taon o kahit isang dekada mula ngayon, kundi posibleng mas maaga pa kaysa sa inaakala ninyo. At kapag nagsimula na ang paghinang ito, ang pinsala ay napakahirap, halos imposible nang maibalik sa dati. Naaalala ko po ang isang 74 taong gulang na lalaki, tawagin natin siyang Mang Lito. Pumanaw siya ng tahimik sa kanyang silid tulugan mas maaga kaysa kanyang inaasahang panahon. Ang kanyang pagkamatay ay hindi biglaan. Ito ay resulta ng ilang dekada ng dahan-dahang paghina, pagkawala ng kanyang lakas, kanyang memorya, kanyang kasarinlan lahat, dahil tinalikuran niya ang mismong koneksyon na sanay nagpanatili sa kanya na buhay at masigla. Karamihan po sa atin ay naniniwala na ang pagbagal sa sexual na aktibidad ay normal na bahagi ng pagtanda. Pero ang katotohanan po, ang pag-iwas sa intimasya ay maaaring aktuwal na magpabilis sa proseso ng pagtanda, magpahina sa inyong puso, magpalabo sa inyong isipan, at tahimik na nakawin ang inyong kalayaan. Ngayon, ibubunyag ko ang 7 lihim na panganib na maaaring lumitaw kapag itinigil ninyo ang pakikipag-ugnayan sa sexual na intimasya, at kung paano ang pananatiling konektado sa intimang paraan ay maaaring maging inyong pinakamalakas na depensa laban sa pagtanda. Pagdating natin sa ika-7 numero, mauunawaan ninyo kung bakit ang pagbalewala sa aspetong ito ng inyong kalusugan ay maaaring magdulot sa inyo ng higit pa sa inyong kailanman naisip. Samahan niyo po ako. Bago po tayo lumalim, kung hindi pa ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi nyo mapapalampas ang isa pang mensaheng pangkalusugan na makapagpapabago ng buhay na idinisenyo para tulungan kayong manatiling malakas, independente, at puno ng buhay pagkatapos ng edad 60. At kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang paksang ito, pakitype po ang 1 sa comments. Kung nais nyo namang makakita ng mas mahusay pang nilalaman na angkop para sa inyo, pakitype ang 0. Ang inyong feedback po ay tunay na mahalaga sa amin. Ngayon, simulan na natin sa una, at marahil isa sa mga pinaka napapabayaan na panganib. Kapag itinigil ninyo ang pag-aalaga sa intimasya, pagkatapos ng edad 60 na, ang emosyonal na epekto ay maaaring mas matindi kaysa inyong napagtatanto, na hahantong sa tumataas na pagkabalisa, malalim na kalungkutan, at tahimik na pagguho ng inyong panloob na kapayapaan. Una, maaari kayong makaramdam ng higit na pagkabalisa at pag-iisa. Nakita ko na po ito ng hindi mabilang na beses mga senior citizen na dati namumuhay ng may kumpiyansa at koneksyon
ay dahan-dahang naglalaho sa pag-iisa dahil lamang nawala ang kanilang intimang koneksyon sa buhay at sa iba. Madalas itong nagsisimula ng napakatahimik na baka hindi nyo pa mapansin. Marahil ay nakakaramdam kayo ng kaunting pagkabalisa o nagsisimula kayong umiwas sa mga kaibigan. Baka isang pakiramdam ng kawalan ang gumagapang sa inyong mga gabi nang walang babala. Maaaring sabihin nyo sa inyong sarili na normal lang ito, na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit sa kaibuturan, may isang mahalagang bagay ang nawawala. Kapag isinuko ninyo ang intimasya, ipinagkakait ninyo sa inyong katawan at isipan, ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na manggagamot nito, ang oxytocin, na madalas tawaging bonding hormone. Din kung wala ito, ang pagkabalisa ay maaaring manahan ng malalim sa inyong dibdib, ninanakaw ang inyong kahinahunan at pinapalitan ito ng patuloy na agos ng pag-aalala. Ang mundo ay maaaring magsimulang maging mas malamig, mas malayo, at ang inyong katatagan, ang mismong lakas na dating humihila sa inyo sa mahihirap na panahon, ay humihina ng paunti-unti. Sa paglipas ng panahon, ang banayad na pagkabalisa na iyon ay maaaring lumala at maging malalang pagkabalisa, chronic anxiety depression, at isang nakakadurog pusong pakiramdam ng kalungkutan na walang gamot ang tunay na makakalunas. Ito po ay hindi lamang isang emosyonal na pasanin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malalang kalungkutan at pagkabalisa ay lubos na nagpapataas ng inyong panganib sa sakit sa puso, paghina ng pag-iisip, at maging maagang pagkamatay. Ang pagkawala ng intimang koneksyon na iyon ay hindi walang pinsala. Ito ay mapanganib. Tahimik nitong sinisira ang mismong pundasyon ng inyong emosyonal at pisikal na kalusugan, na ginagawang mas mabigat, mas mahirap, at mas walang pag-asa ang bawat ibang bahagi ng pagtanda. At ang pinakanakakatakot na bahagi, kapag nagsimula na ang pababang espiral na ito, nagiging mas mahirap nang hilahin ang sarili palabas. Bawat araw na walang makabuluhang koneksyon ay maaaring magtulak sa inyo ng mas malalim sa isang pagkukulong na parang imposibleng takasan. Ngunit hindi po diyan nagtatapos ang pinsala. Kapag nawala ang emosyonal na life support na ito, isa pang kritikal na bahagi ng inyong katawan, ang tahimik, na nagsisimulang magdusa, isa na hindi napagtatanto ng karamihan sa mga senior citizen, na vulnerable pala hanggat hindi pa huli ang lahat. Pag-usapan natin yan sa susunod. Ikalawa, maaaring humina ang kalusugan ng inyong puso. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang pasyente ko noon, isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang edad, 60, malakas at puno ng buhay. Pagkatapos unti-unti nang walang babala, nagsimulang humina ang kanyang kalusugan. Hindi naman siya nagbago ng pagkain. Hindi niya itinigil ang kanyang araw-araw na paglalakad. Ngunit may isang bagay siyang isinuko nang hindi iniisip na mahalaga ito, ang kanyang intimang koneksyon sa kanyang partner. Ang sumunod ay isang mabagal at mapangwasak na paghina sa kalusugan ng kanyang puso, isang paghina na sa kasamaang palad hindi na namin napigilan. Alam niyo po, ang sexual na intimasya ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol
sa pagpapanatiling buhay ng inyong puso sa literal na kahulugan. Bawat akto ng intimasya ay isang banayad na ehersisyo para sa inyong cardiovascular system. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, nakakatulong magpababa ng presyon ng dugo, nagpapalakas ng inyong mga ugat, arteries at pinupuno ang inyong katawan ng nagbibigay buhay na oxygen. Kung wala ito, unti-unting nawawalan ng sigla ang puso. Maaaring manigas ang mga daluyan ng dugo, maaaring tumaas ang presyon ng dugo, at maaaring mas mabilis magsimulang maramdaman ang pagkapagod. Ang panganib ng sakit sa puso, stroke, at maging biglaang atake sa puso ay lubhang tumataas. Ang mas mapanganib pa ay kung gaano ito katahimik na nangyayari. Walang mga sirena ng babala, walang kumikislap na pulang ilaw, isang mabagal lamang gumagapang na kahinaan na maaari niyong isisi sa pagtanda. Gayong sa katotohanan, maaaring nasasaksihan niyo na ang tahimik na pagbagsak ng inyong pinakamahalagang kalamnan. At kapag nagsimula ng bumigay ang inyong puso, hindi lang nito inaalis ang inyong enerhiya, inaalis nito ang inyong kalayaan, inyong kasarinlan, at sa maraming kaso mga taon na sana'y naidagdag pa kung naprotektahan nyo lang itong nakatagong makina ng buhay. Ang sexual na intimasya ay hindi isang luho para sa mga senior. Ito ay isang uri ng gamot, isang mahalagang paraan upang mapanatiling bata na babanat at malakas ang puso. Ang kusang pagsuko nito ay parang pagpatay sa kuryente ng mismong pinagmumulan ng inyong buhay. Sa kasamaang palad, ang inyong puso ay isang piraso lamang ng palaisipan. May isa pang kritikal na sistema sa inyong katawan na tahimik na nagdurusa kapag nawala ang intimasya, isa na kumokontrol kung paano kayo gumagalaw, kung ano ang inyong nararamdaman, at kung gaano kabilis kayong tumatanda. Suriin natin yan sa susunod. Ikatlo, maaaring kumunti ang inyong pagkilos at mawalan kayo ng lakas. Naaalala ko noong kausap ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Harold, 72 taong gulang. Dati siyang masugid na manlalaro ng golf na buong pagmamalaking naglalakad ng 18 holes nang hindi pinagpapawisan. Sa paglipas ng panahon, may nagbago. Humina ang kanyang enerhiya, bumagal ang kanyang mga hakbang, at ang mga aktibidad na dati niyang minamahal ay naging nakakapagod na gawain. Nang sinubaybayan namin, hindi lang ito pagtanda o kamalasan. Ito ang tahimik na halaga na kanyang binayaran sa pagpapabayaang mawala ang intimasya sa kanyang buhay. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay pinapanatili ng pisikal na intimasya ang pagkilos ng katawan sa mga paraang banayad, ngunit makapangyarihan. Gumagamit ito ng mga kalamnan, nag-i-stimulate ng sirkulasyon at tumutulong na panatilihing malambot ang mga kasukasuan. Kapag huminto kayo sa pakikilahok sa intimang paghipo, kahit nakaswal na pagmamahal, maaaring bumaba ang inyong pangkalahatang pisikal na aktibidad nang hindi nyo man lang namamalayan. Nagiging mas mahirap ang pagkilos, gumagapang ang paninigas. Maaaring magsimulang manghina atrophy ang inyong mga kalamnan at nawawala sa inyong katawan ang fleksibilidad at koordinasyon na dati natural lang. Ang pagkawala na ito ay hindi lang abala, ito ay mapanganib. Ang nabawasang pagkilos ay nagdudulot ng sunod-sunod na problema. Ang mahihinang kalamnan
ay nangangahulugan ng mas mataas na panganib ng pagkahulog, bali sa buto, at pananatili sa ospital kung saan maraming senior ang hindi naganap na na nakaka-recover. Ang inyong kasarinlan, ang kakayahang umakyat ng hagdan, magbuhat ng pinamili o kahit tumayo mula sa upuan nang walang tulong ay dahan-dahang nawawala sa inyong mga kamay. At ang pinakamalupit na bahagi ay sa oras na tunay niyong maramdaman kung gaano karaming lakas ang nawala sa inyo, ang muling pagpapalakas nito ay nagiging isang napakahirap na laban na iilan lamang ang nagwawagi. Ang intimasya ay higit pa sa emosyonal na pagiging malapit. Ito'y isang lihim na sandata na tumutulong mapanatili ang mismong pisikal na katatagan na kailangan ninyo upang mamuhay ng lubos at may kasarinlan. Ang pagsuko nito ay parang pagsuko sa grabidad at pagtanda ng walang laban. Ngunit ang pisikal na paghina ay bahagi lamang ng nakatagong halaga. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang mismong makina ng inyong isipan, ang inyong memorya, inyong talas, inyong kakayahang mag-isip ng malinaw ay maaari ring magsimulang pumalya? Alamin natin yan sa susunod. Ika-4, maaaring humina ang inyong memorya at talas ng pag-iisip. Minsan nakausap ko ang isang babae na nasa kanyang 70s na nagsabi sa akin ng isang bagay na dumurog sa aking puso. Sabi niya, dati matalas ang isip ko, pero ngayon minsan pumapasok ako sa kwarto tapos nakakalimutan ko kung bakit ako nandoon. Isinisi niya ito sa normal na pagtanda tulad ng ginagawa ng marami. Ngunit nang tiningnan naming mabuti, may mas malalim na katagong dahilan. Ang mga taon ng emosyonal at pisikal na pagkakahiwalay ay dahan-dahang ginutom ang kanyang utak sa stimulasyon na lubos nitong kailangan para umunlad. Alam niyo po, ang intimasya ay hindi lang pagkain para sa puso. Ito'y gatong para sa utak. Sa mga sandali ng pisikal at emosyonal na pagiging malapit, ang inyong katawan ay naglalabas ng mga kemikal na nagpapaganda ng daloy ng dugo sa utak, nagpapasiklab sa aktibidad ng mga neuron at nagpapatibay sa mga daanan ng memorya. Kapag nawala ang stimulasyong iyon, maaaring magsimulang humina ang utak, maaaring bumagal ang pag-iisip, maaaring makalimutan ang mga salita, maaaring makalimutan ang mga pangalan, at kahit ang mga simpleng desisyon ay maaaring magsimulang maging napakabigat. At huwag po kayong magkakamali, ang panganib dito ay malalim. Ang paghina ng pag-iisip ay hindi lang nakakadismaya, ito ay nakakatakot. Ninanakaw nito ang inyong kasarinlan, sinisira ang inyong kumpiyansa at unti-unting tinatanggal ang mismong diwa ng inyong pagkatao. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-iisa at kakulangan sa intimasya ay malalaking kontributor sa mas mabilis na pagsisimula ng demensya at Alzheimer's. Ang nagsisimula bilang maliliit na pagkukulang ay maaaring mabilis na lumala at maging seryosong pagkawala ng memorya na nagnanakaw sa inyo ng mismong esensya kung sino kayo. Ang intimasya sa lahat ng anyo nito ay nagpapanatiling buhay na babanat at matatag sa inyong isipan. Ang pagsuko nito ay hindi lamang pagkawala ng kasiyahan. Ito ay isang panganib sa mismong kakayahan
ninyong mag-isip makaalala at kumonekta sa mundong nakapaligid sa inyo. At gaano man nakakatakot ang paghina ng pag-iisip, hindi lang ito ang tahimik na banta na naghihintay sa dilim kapag nawala ang intimasya. May isa pang nakatagong panganib, isa na nagiiwan sa inyong buong katawan na vulnerable sa atake. Tuklasin natin yan sa susunod. 5, maaaring humina ang inyong immune system. Naaalala ko, noong nakaupo ako kasama ang isang Ginoo na nagngangalang Mang Roberto, isang marangal masiglang lalaki na nasa kanyang unang bahagi ng 70s. Sa loob ng ilang taon, pinanood ko siyang magbago mula sa pagiging masigla at palakaibigan tungo sa pagiging mahina at palaging may sakit. Hindi ito dahil tumigil siya sa tamang pagkain o ehersisyo. Ito ay isang bagay na mas banayad. Isinuko niya ang intimasiya sa paniniwalang hindi na ito mahalaga. Ngunit mahalaga pala ito higit pa sa kanyang inaakala. Ang sexual na intimasya ay gumaganap ng isang mahalaga ngunit madalas na hindi nakikitang papel sa pagpapanatiling malakas ng immune system. Sa mga sandali ng pagiging malapit ang katawan ay naglalabas ng mga hormone at nag-i-stimulate ng mga immune response na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga virus infection at maging sa mga malalang sakit, chronic diseases. Kapag nawala ang koneksyong iyon, maaaring humina ang natural na depensa ng inyong katawan. Maaaring mapansin nyo ito sa simula bilang mas madalas na sipon o mas matagal na paggaling mula sa simpleng sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong maging isang bagay na mas mapanganib, mas malaking kahinaan sa pulmonya, malulubhang impeksyon at mga komplikasyon na maaaring ikamatay. Ang paghina ng immune system ay hindi nangyayari ng biglaan. Nangyayari ito ng paunti-unti. Maliit na lagnat na mas matagal mawala, menor de edad na impeksyon na ayaw gumaling, maliliit na senyales na nawawalan na ng kakayahan ang inyong katawan na lumaban. At bilang isang senior, ang maliliit na problemang iyon ay maaaring lumala at mauwi sa pananatili sa ospital, pagkawala ng kasarinlan at maging mga emerhensyang nagbabanta sa buhay bago nyo pa mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ang intimasya ay hindi lamang isang ginhawa, ito ay isang panangga. Pinoprotektahan kayo nito mula sa tahimik walang tigil na pag-atake ng pagtanda sa kakayahan ng inyong katawan na ipagtanggol ang sarili. Kapag isinuko nyo ang pananggang iyon, lumalabas kayo sa mundo ng walang proteksyon, vulnerable sa mga panganib na dati madali lang malampasan ng inyong katawan. Ngunit ang pagpapahina sa inyong immune system ay bahagi lamang ng tahimik na pagkawasak. Ano ang mangyayari kapag ang natural na ritmo ng inyong katawan, ang inyong mga gabi ng mapayapang pahinga ay ninakaw din? Ang sagot ay maaaring makagulat sa inyo. Alamin natin ito sa susunod. 6, maaaring kumulang ang inyong tulog at magising kayong pagod na pagod. Minsan inalagaan ko ang isang babae na nagngangalang Aling Margarita, isang masiglang kaluluwa na nasa kanyang 70s na mahilig maghardin at magboluntaryo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata na lumamlam.
Pumupunta siya sa aking opisina na nagrereklamo ng hindi mapakaling pagtulog sa gabi, paggising na pagod, at pakiramdam na parang hindi na nagre-recharge ang kanyang katawan. Ang hindi nakikita ng marami at kahit siya mismo ay hindi naintindihan sa simula ay ang kawalan ng intimasya, ang tahimik na sumira sa mismong sistema na tumutulong sa kanyang magpahinga at gumaling bawat gabi. Ang sexual na intimasya ay natural na nag-i-stimulate sa paglabas ng mga relaxation hormone tulad ng oxytocin at prolactin. Ang makapangyarihang mga kemikal na ito ay tumutulong magpababa ng stress, magpakalma sa nervous system at maghatid sa katawan sa malalim at nakakapanumbalik lakas na tulog. Kapag nawala ang intimasya sa inyong buhay, nagugutom ang inyong katawan sa natural na suportang ito. Bilang resulta, maaaring maging mas mahirap ang pagtulog. Ang mga gabi ay maaaring humaba at maging mas hindi mapakali. Kahit na dumating ang tulog, maaaring mababaw ito, putol-putol, at mag-iiwan sa inyong paggising na kasing pagod noong kayo'y humiga. Ang panganib dito ay higit pa sa simpleng pakiramdam ng pagod. Ang palagi ang kakulangan sa tulog, chronic sleep deprivation, ay nagpapabilis sa paghina ng pag-iisip, nagpapahina sa immune system, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapalala ng emosyonal na instability. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng isang magandang pahinga sa gabi. Ito ay tungkol sa pagbuwag sa kakayahan ng inyong katawan na makabawi, gumaling, at manatiling matatag. Gabi-gabi, ang tahimik na pinsala ay dumarami, sinisira ang inyong kalusugan mula sa loob. Ang intimasya ay hindi isang walang kabuluhang luho. Ito ay malalim na nakaugnay sa kakayahan ng katawan na manumbalik ang sarili. Ang pagkawala ng koneksyong iyon ay nangangahulugan ng pagsuko sa isa sa pinakamakapangyarihang natural na puwersang nakapagpapagaling na taglay ng inyong katawan. Ngunit kung ninanakaw ng mahinang tulog ang inyong enerhiya at katatagan, isipin nyo kung ano ang mangyayari kapag isang mas personal, mas pribadong bahagi ng inyong katawan ang nagsimulang masira, ang mismong bahaging nakatali sa inyong pinakamalalim na diwa ng pagkakakilanlan at sigla. Pag-usapan natin yan sa susunod. 7, maaaring lumala ang inyong panghinaharap na kalusugang sexual. Minsan nagkaroon ako ng mahabang pakikipag-usap sa isang lalaking nagngangalang Mang Guillermo na sa edad na 78 ay bata pa rin ang pakiramdam. Ngunit pagsapit ng 74, nakaupo siya sa harap ko, nawasak ang loob, nanginginig ang boses habang inaamin, "Hindi ko akalain na mangyayari ito sa akin. Hindi na ako makatugon." Hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay mga taon ng dahan-dahang pag-iwas sa intimasya, mga taon ng pagsasabi sa sarili na hindi ito mahalaga, na sa edad kong ito, sino pa bang mag-aabalang pansinin yan? Ngunit ang katawan ay nagbibilang at sa kalaunan sumagot ito. Kapag tinalikuran ninyo ang sexual na intimasya, nanganganib kayo ng higit pa sa emosyonal na pagkakahiwalay. Nanganganib kayong mawala ang mismong pisikal na kakayahang makisangkot sa intimasya. Sa mga kalalakihan, ang nabawasang sexual na aktibidad
ay maaaring humantong sa huminang daloy ng dugo, pagkawala ng elastisidad sa erectile tissue, at unti-unting pagbaba ng nerve sensitivity. Sa mga kababaihan, maaari itong magresulta sa panunuyo ng vaginal dryness, pagnipis ng mga tissue, at masakit na pakikipagtalik. Ang natural na sistema ng katawan ay nakabatay sa gamitin mo o mawawala ito. At kapag napabayaan, maaari itong manghina atrophy tulad ng mga kalamnan na hindi ginagamit ng matagal. At ang trahedya kapag nagsimula na ang pisikal na pagkasirang ito, ang muling pagkakaroon ng function ay nagiging napakahirap, minsan imposible na. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala ng kasiyahan. Ito ay tungkol sa pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng inyong sarili, isang bahaging malalim na nakaugnay sa inyong kumpiyansa, inyong emosyonal na kagalingan, at inyong koneksyon sa buhay mismo. Nang walang regular na intimasya, tahimik na isinasara ng inyong katawan ang mga pintuan na dating nagpapahintulot sa inyong makaramdam na buhay, konektado, at may kapangyarihan. Ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng yaman ng pamumuhay, ng lubos malalim na pakiramdam, at pananatiling masigla sa bawat paraang mahalaga. Ang pagsuko nito ng walang laban ay pagsuko ng higit pa sa napagtatanto ng karamihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang pagpili po ay nasa inyo pa rin, at ang pag-unawa kung ano talaga ang nakataya ay ang unang hakbang tungo sa pagprotekta hindi lamang sa inyong katawan, kundi sa inyong espiritu, inyong pagkakakilanlan, at sa mga taon pang darating na naghihintay na maranasan. Sa konklusyon, natalakay natin ang 7 nakakatakot na kahihinatnan ng pagsuko sa pakikipagtalik pagkatapos ng edad 50. Kung nanatili kayo sa akin sa paglalakbay na ito, nauunawaan nyo na ngayon na ang intimasya sa inyong mga huling taon ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa kaligtasan, lakas, at mismong esensya ng maayos na pamumuhay. Ang pagsuko sa sexual na koneksyon pagkatapos ng edad 60 ay hindi isang walang pinsalang pagpili. Ito ay isang desisyon na maaaring magdulot ng sunod-sunod na mapangwasak na kahihinatnan, tumitinding pagkabalisa, humihinang kalusugan ng puso, pagkawala ng pisikal na lakas, lumalabong memorya, gumuho na immune system, hindi mapakaling mga gabing walang tulog, at ang nakakadurog pusong pagkasira ng inyong sariling kalusugang sexual. Bawat isa sa mga pagbabagong ito ay maaaring tila banayad sa simula, madaling isantabi bilang normal na pagtanda, ngunit hindi po ito tiyak na mangyayari. Ito po ay maiiwasan, at ito ay malalim na nakaugnay sa kung paano ninyo pipiliing manatiling konektado sa inyong sarili, sa inyong partner, at sa puwersa ng buhay na kinakatawan ng intimasya. Hindi po kayo basta tumatanda lamang. Hinuhubog ninyo ang inyong kinabukasan sa mga pagpiling ginagawa ninyo ngayon. Ang pananatiling aktibo sa sexual na paraan, anuman ang itsura nito, para sa inyo ay hindi lamang isang opsyon. Ito ay isang mahalagang haligi ng inyong emosyonal, pisikal, at kognitibong kagalingan. At hindi pa po huli ang lahat para bawiin ang bahaging ito ng inyong buhay.
Kahit na pakiramdam nyo ay hiwalay kayo ngayon, kahit na lumipas na ang mga taon, ang inyong katawan at isipan ay may pambihirang kakayahang tumugon kapag binigyan ng tamang atensyon at pangangalaga. Ang intimasya ay hindi kailangang magmukhang katulad noong kabataan ninyo. Maaari itong magbago lumalim at magpayaman ng inyong buhay sa mga paraang hindi nyo inaasahan. Kaya hinihimok ko po kayo, huwag tanggapin ang tahimik na paghina bilang inyong tadhana. Ipaglaban ninyo ang inyong sigla. Ipaglaban ninyo ang inyong kasarinlan. Ipaglaban ninyo ang mga bahagi ng inyong sarili na buhay pa, may kakayahan pa ring magmahal, kumonekta at magalak. Narito po ang isang mahalagang aral sa buhay mula sa akin para sa inyo. Ang mga pinakadakilang tagumpay ay madalas yung mga tahimik, ipinaglaban at napanalunan sa mga tagong sulok ng inyong puso at kalusugan. Ang inyong kagalingan ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay at ang pananatiling nakikibahagi sa lahat ng aspeto ng inyong buhay, kabilang ang intimasya, ay mahalaga para sa isang kasiyasiyang buhay sa pagtanda. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon na balak nyong isabuhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan po ng komento na 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki po ang kahulugan ng inyong feedback sa amin. Huwag pong kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe sa channel para sa marami pang nilalamang tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panunood at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling kagustuhan.